Rendell Tagalog Love Stories presents Walang yakang babae ka? Sigaw ng isang babae na agad sinugod si Vanessa para sa bunutan at sampalin. Ngunit agad na hawakan ni Vanessa ang kamay ng babaeng akmang dadapo sa magandang mukha niya. Walang ya talaga ako, lalo na sa kagaya mo, kaya umayos ka. Dahil talagang pumapatol ako sa kagaya mong dugyot. Ganti ni Vanessa at agad sinampal ang kanang pisngi ng babae na napahawak naman sa kanyang pisngi dahil sa lagatok na sampal ni Vanessa. How dare you to slap my beautiful face? Galit na sigaw ng babae at sinugod ng sabunot si Vanessa na gumanti naman sa kanya. Nagsabunutan ng dalawang babae. Parehas talaga silang may galit at inis sa isa't isa sa personal. Kaya naman gigil na gigil sila sa isa't isa, lalo na si Vanessa na hindi talaga magawang magpatalo. Ouch! Ouch! Maarting daing ng babaeng pinagkakalmot ni Vanessa sa kanyang braso at likuran. Masasaktan ka talaga sa aking babae ka. Gumaganti ako kaya masaktan ka talaga. Hindi ako nagpapaapi. Lalong-lalo na sa kagaya mo. Kaya umayos ka. Gigil na saad ni Vanessa at hinila ang buhok ng babae. Ouch! My hair! Maarting daing nito na hinawakan ng kamay ni Vanessa para maalis ito sa pagkakasabunot. Ngunit, mas lalo lamang humigpit ang pagkakasabunot ni Vanessa sa buhok nito. Dadaing-daing ka ngayon? Ikaw naman ang nanguna, kaya panindigan mo yan. At walang ya talaga ako, tandaan mo. Gigil na sigaw ni Vanessa at kinalmot ang mukha ng babae. Cut! Wala sa script, ang kalmutin mo siya sa mukha, Vanessa. Sigaw ng direktor. Umirap lamang si Vanessa habang inaayos ng kanyang mga hairstylist ang kanyang buhok. May mga nalagas dahil sa sabunot ng babae na si Farida. May galit ka ba sa akin, Vanessa? Matapang na tanong nito. Galit? Sa'yo? Oh, come on! Ba't naman ako magagalit sa'yo? It's just an acting. Huwag masyadong seryosohin dahil masyado ka napapaghalataan. Maarting saad ni Vanessa na umirap pagkatapos. Halatang sinasadya mo eh. Ilang beses ka nang may ginawa na wala sa script. Kapag ako ang kaharap mo, aminin mo na, Vanessa, talagang may galit ka sa akin at nananadya ka. Naiinis na saad ni Farida. Sinenyasan ni Vanessa ang kanyang mga hairstylist na tumigil muna. Nasinunod naman ng mga ito. Lumapit si Vanessa kay Farida hanggang sa magtapat silang dalawa. Vanessa crossed her arms. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Farida na sabog ang buhok dahil sa ginawa niyang pagsabunot dito. Ano bang galit ang sinasabi mo, Farida? Maang-maanga na tanong ni Vanessa na nasa muka at boses ang pagiging maldita. She's Vanessa Ellison. Isa siyang sikat na actress at model na rin. Endorser rin ng kung ano-ano at talagang sikat ang pangalan niya internationally. Umaabot sa iba't ibang bansa, kaya marami na ang kumukuha sa kanya bilang endorser at maging model ng iba't ibang mga products. Kinukuha rin siya na ibang bansa na maging modelo o kadi kaya mag-judge sa mga pageants. Talagang sikat ito sa larangan ng pagiging artista. Hindi lang naman kasi siya basta artista at model. May taglay rin siyang kagandahan. Maging ang kanyang katawan ay napakaganda ng hubog kaya maraming nahuhumaling. Nagagandahan at mga
Nanliligaw sa kanya pero ang puso niya ay nasa iisang lalaki lamang. Dahil naiinggit ka sa akin. Ramdam ko na may galit ka talaga sa akin, Vanessa. Masyado ka nang nananadya. Sana naman ilugar mo yung inggit mo. Medyo magalang na sagot ni Farida. Natawa ng pagak si Vanessa at umirap na naman. Nasusuka siya sa mga sinasabi ni Farida sa kanya. Ako maiinggit? Oh my gosh, Farida. Baka nakakalimutan mo. Wala akong dapat ikainggit sa'yo. Baka nga ikaw itong naiinggit sa akin. Kaya ka pumayag na maging partner ko dito sa movie. Dahil gusto mo rin sumikat, kagaya ko. O kaya, makisip-sip sa manager ko, di ba? Nanunuyang tanong ni Vanessa na ikinatigil ni Farida. Napangisi naman si Vanessa na halatang nangaasar. Gulat ka no dahil alam ko? Oh my gosh, Farida. Huwag kang masyadong ilusyonada na maiinggit ang isang kagaya ko sa'yo. Isa ka lang hamak na extra sa mga teleserye at movie ko. Kailanman ay hindi ka magiging bida dahil pang extra ka lang. Yan ang itatak mo sa kokote mo. Matapang at nanunuyang mahabang litanya ni Vanessa na umirap muna bago tinalikuran ang hindi nakaimik na si Farida. Tumalim ang mukha ni Farida habang nakatingin sa likuran ni Vanessa na naglalakad palayo. Napakuyom ang mga kamao ni Farida dahil sa inis at galit na nararamdaman. Masyadong mayabang ang Vanessa na yan porket sikat siya. Bulong ng manager niya. Masyado na talaga siya nagmamalaki. Akala mo sobrang taas niya. Hihintayin ko talaga ang pagbagsak niya. At sa huli, ibabalik ko sa kanya lahat ng sinabi niya sa akin. Saad naman ni mayabang na talaga siya. Sobrang yabang. Iiyak na lang yung Vanessa na yung oras na bumagsak siya. Magiging laos din ang pangalan niya. O kaya naman magkakaroon ng greatest issue na talagang sisira sa kanyang pangalan sa artist industry. Ngising sambit ng manager ni Farida. Napangisi si Farida nang may biglang pumasok sa kanya isipan. Matalino at may ambag ka rin talaga minsan, akla. Well, tignan natin kung saan ang tapang at yabang niya oras na may gawin akong hindi maganda. Sisirain ko ang kanyang pangalan, maging ang kanyang pagkatao. Hindi siya nagpapaapi. Pas, mas lalong hindi ako magpapaapi. At pumapayag na ganunin niya lang ako. Makikita niya ang hinahanap niya. Matapang lang siya dahil alam niyang mas angat siya. Support lang ako sa kung anong gusto mo. Basta, wag lang tayo mapahamak. Ang Vanessa na yan lang dapat ang mapahamak. Saad naman ang kanyang manager. Pareha silang natawa ng pagak dahil mukhang pareha sila ng iniisip. Samantala, tumatawa naman si Vanessa at ang manager nitong bakla na si Valentina, imbis na Vincent. Vincent talaga ang totoong pangalan nito. Pero dahil dakilang binabay ito, ay nais itong Valentina. Nakilala na rin ito sa Valentina, kaya sanay na rin si Vanessa. Hay nako talaga yung dalawang ilusyonada na yun. Ang galing-galing na sugurin at sabihan ka pa ng ganon. Wala naman siyang maipagmamalaki. Wala pa siya sa level mo, no? Haller! Ani Valentina na may bahagyang pag-acting pa. Hayaan mo na siya. Basta ako pumapato lang ako kapag inunahan ako. Siya naman ang nanguna eh. Deserve niya talaga. Ani Vanessa na parang wala lang. Dapat nga hindi mo na pinatulan ng mga low class na kagaya niya. Pero I like your attitude ah. Lalo na kanina sa eksena. Kuhang-kuha mo talaga ako. Ani Valentina habang may pagmamalaki sa kanyang ngiti. Inis na inis talaga ako sa babaeng yun kaya tinutuo ko talaga kanina. Nakalmot ko pa ang pangit niyang muka. Deserve niya naman. Akala mo ko sinong matapang?
Extra lang naman siya sa palabas, like, ew! Nandidiring saad ni Vanessa, napagak na tinawanan ni Valentina. Tas sinugod ka pa after the scene. So mayabang at so matapang. Ani Valentina. Wala pa yung tapang niya. Kung ako ang kakalabanin niya, dapat ipapamukha talaga sa kanya na kailanman ay hindi kami magkakapantay. Asa pa siyang magiging sikat siya kagaya ko at mapapantayan ako. Bumabango at nakikilala lang naman ang pangalan niya dahil sip-sip ang manager niya sa mataas. Parehas na lamang silang natawa ni Valentina habang iniinsulto at hinuhusgahan sina Farida at ang manager nito. Talagang ayaw niya sa babaeng yon. Masyado siyang nagmamatapang kasi at feeling sikat na akala mo naman ay kapantay ni Vanessa. Kaya ganun na lamang ang inis ni Vanessa kay Farida. May mga ginagawa talaga si Vanessa na wala sa script. Nang maayusan na ulit si Vanessa at makapagbihis para sa next scene, ay agad na lumabas sa kanyang dressing room ang dalaga. Hined to toe niya si Farida na umaagaw ang suot nitong elevated dress. So cheap naman ang suot. Maarting saad ni Vanessa. Dahilan para tumaas ang isang kilay ni Farida. Ako ba ang sinasabihan mo? Ang suot ko? Natamaan ka ba? Ganting tanong ni Vanessa. Mukhang ako ang sinasabihan mo. Kaswal na saad ni Farida. Natawa ng mahina si Vanessa. Tawang nang aasar, dahilan para kumunot ang noo ni Farida. Oh, come on, Farida. Mukhang natamaan ka na naman sa sinabi ko kahit wala naman akong sinabi at binanggit na pangalan. Nagtiim lang ang bagang ni Farida at napakuyom ang mga kamao. Ayaw niyang patulan si Vanessa dahil alam niyang ito ang panalo sa kanilang dalawa. Talaga ba? Sorry, my fault. Akala ko kasi ako ang sinasabihan mo. Hindi ko naman akalain na sarili mo pala. Umangat ang kilay ni Vanessa at tiningnan si Farida ng nangaasar ng ngiti. What are you saying? Sinasabi mo bang cheap ang damit ko? Wala akong sinabing cheap ang damit mo. Dahil alam ko mas mahal pa yan sa suot ko. But your attitude and personality are so cheap. Diretsang sagot ni Farida. Inisang naramdaman ni Vanessa na matalim na tiningnan ni Farida at may nang aasar ng ngiti na para sa kanya lamang. Well, hindi ako ikaw. Kaya wag mo akong sabihan ng ganyan. My wardrobe is not cheap and my personality. These are so expensive. Hindi kagaya mo. Parang gamit na ang mga damit mo bago suotin. Anyway, good luck pala mamaya sa scene. And sorry sa pagkalmot sa mukha mo, pangit kasi. Nang aasar ang ngiti ni Vanessa, natingnan si Farida bago siya tumalikod na parang wala lang. Sumusobra ka na. Lintik lang ang walang ganti. Kung gusto mo ng totohanan, ibibigay ko. Ani Farida. Nagsimula na ang kanilang shoot. Isang event yon kung saan ang totoong events pero talaga mahikisali sina Farida at Vanessa kaya parang magugulo ito ng dahil sa kanila. May permiso ang gagawin nila at alam naman ng mga taong naroon ang mangyayari na inaabangan nila. Miss Vanessa, dito naman po kayo tumingin. Miss Vanessa, dito naman po. Dito naman po. Tingin kayo dito. Samot-saring sigawan ng mga cameraman and camera woman nang lumabas si Vanessa sa kotse ng may elegante at confident na muka. Mga flash ng iba't ibang camera ang bumungad kay Vanessa. Sanay naman siya sa ganon at hindi na bago sa kanya. Mas gusto niya ang atensyon ng lahat. Ang maagaw ang atensyon ng mga ito, kaya feel free talaga. Miss Vanessa, napakaganda niyo talaga.
Anang isang camera woman. Thank you. Ngiting sagot naman ni Vanessa. Talagang napakaganda nyo. Wala talagang papantay sa ganda nyo. Kahit na sino pa ang ibang sikat dyan. Talagang sa inyo po talaga ako. Hangang-hanga po ako sa inyo at iniidolo ko talaga ikaw. Ako rin, Miss Vanessa. Napaka-humble at namamansin po kayo, hindi kagaya ng feeling sikat na artista dyan. Napangiti na lang si Vanessa sa mga naririnig niya. Kahit ang iba roon ay walang katotohanan. Alam niya mga plastic rin naman sa kanya ang iba. Ang iba namang mga sumusuporta sa kanya ay ginagawa lang ito dahil sikat siya. Ganun naman talaga. Hindi porket sumikat ka na, ay hindi ka na mamamansin sa mga taong sumusuporta sa'yo. Ngiting sagot ni Vanessa. Kumusta pala ang movie na ginagawa nyo? Nabalitaan namin na kasama niyo raw si Miss Farida. Kamusta naman na makatrabaho siya? Tanong ng isang babaeng may hawak na kamera. Maayos naman siyang katrabaho at masarap siyang kasama dahil talagang vibes kaming dalawa. Lalo na pagdating sa sampalan at sabunutan. She's a good actress and kontrabida na rin. May potential siya. Kaya hindi na ako magtataka kung sakali maging sikat siya kagaya ko. Ngiting sagot ni Vanessa na gusto nang masuka dahil sa mga walang katotohanan na sinabi niya. Magaling din talaga si Miss Farida pero hindi siya ganun magaling pagdating sa iyakan sa scene. Bagay talaga siya maging kontrabida and kailangan niya pang i-improve dapat yung acting niya pagdating sa iyakan. Saad ng isang babae. Kaya hindi siya gaanong sumisikat dahil hindi siya magaling na actress. Pero pasasaan ba? Magiging magaling din naman siya. Anang isang babae. Balita ko raw ay kumakapit sila ng manager niya sa sikat na mabango ang pangalan sa artist industry. Anang isang babae naman na nakipag-usap pa sa kanya. Napangiti si Vanessa sa kanyang isipan. Dahil mukhang maging ang mga ito ay halata na ganun si Farida. Excuse me but please, huwag kayong magsalita ng ganyan. Dahil parang plastic at pakitang tao lamang kayo. Magaling na artista si Farida at talagang kailangan niya lang na improvement pagdating sa sinang mga iyakan. But when it comes sa mga kontrabida, ay hangang-hanga ako sa kanya. Dahil talagang kuhang-kuha niya ang taste ko pagdating sa isang kontrabida. Pagtatanggol ni Vanessa kay Farida, kahit napakitang tao lamang yon. Pasensya na, Miss Vanessa. Napakabuti mo talaga. Anang isang babae. Hindi naman. Ayoko lang na may naririnig na ganoon tungkol sa co-actress ko. Lalo na at hindi niyo naman siya kilala. Hindi kasi maganda tignan kapag sumikat na siya, ay doon niyo siya tuluyan at sobrang papansinin kahit na wala naman kayong pakialam sa kanya noong hindi pa siya sikat. Ang pangit lang ng dating sa akin noon. Diretsang saad ni Vanessa, dahilan para mapayo ko ang ilang babaeng naroon. Pasensya na, Miss Vanessa. No problem. Hindi naman ako ang sinabihan niyo pero kilala ko kasi ang pinag-uusapan niyo. Hindi lang okay sa akin ng ganun. Excuse. Binigyan naman siya ng mga ito na espasyo para makapaglakad siya ng maayos. Habang naglalakad si Vanessa sa pulang carpet, ay todo pa rin ang pagkuha sa kanya ng mga litrato habang ang mga bodyguard niya naman ay nasa gilid kung sakaling may hindi maganda mangyari sa kanya. Nag-pose siya at ngumiti nang huminto siya sa entrance. Vanessa! Anang isang ginang na babae, ngunit bakas pa rin sa mukha ang taglay na kagandahan at pagiging elegante. Hello ma'am, good evening. Magalang na bati ni Vanessa at nakipagbeso siya sa babae. Napakaganda mo ngayong gabi.
Talagang agaw na agaw mo ang atensyon ng lahat. Ngiting sambit nito habang ang mga mata ay manghang nakatingin sa suot ni Vanessa. Silver na tube dress ang suot ni Vanessa hanggang sa talampakan. Talagang agaw na agaw ang atensyon ng lahat dahil sa suot niyang bagay na bagay sa hubog ng kanyang katawan. Hapit na hapit ito kaya naman kitang-kita ang kurba ng katawan ni Vanessa. Same to you, tita. Ang ganda mo ngayong gabi. Parang dalaga lang. Pambobola ni Vanessa na marahang tinawanan lang ng babae. Ikaw talaga. Kailangan pa rin natin i-maintain ang ganda natin at health natin kahit tumatanda na. Sino pala ang kasama mo ngayon? Balita ko ay may shoot raw kayo rito na kasali sa movie nyo? Anang babae. Yes, tita. Mabuti na lang at nabalitaan na may event na ganito kaya masushoot na namin agad yung scene na yun. Magalang at nakangiting sagot ni Vanessa. Nasaan pala manager mo? Si Trev, kasi hindi mo ba kasama? Tanong nito. Natigilan si Vanessa at pumasok bigla sa kanyang isipan si Trev. Hindi, tita, alam mo naman. Naiilang na sagot ni Vanessa. Marahang natawa ang babae na siyang tita ni Trev at alam nito kung anong meron si Vanessa at ang pamangkin niyang si Trev. Hanga talaga ako sa pamangkin kong yun. Mabuti at nakakayanan niya. Kung sa akin ay mahihirapan ako. Nakaramdam ng ilang at pagkahiya si Vanessa. Buti nga po at nakakayanan niya at naiintindihan niya. Sana lang po ay hindi siya magsawa at mapagod na umintindi pa sa akin. Hindi naman siguro. Kilala ko ang pamangkin kong yun. Pero kapag hirap na siya at hindi na kaya, sasabihin niya naman sa'yo. Pero sa akin lang, iha. Huwag naman panghabang buhay na itatago mo dahil masakit din sa parte ni Trev. Mahinahong saad ng babae sa kanya. Marahang napahinga si Vanessa at maliit na ngumiti sa babae. Hindi naman po, tita. Hindi ko naman po panghabang buhay na itatago. Malalaman din naman po ng lahat pero hindi pa po sa ngayon dahil hindi pa po talaga ako handa. I really wanted to enjoy my career pa po at ayaw ko masira ng ganon. Mahinahon na paliwanag ni Vanessa na ikinailing na lang ng babae. Ikaw ang bahala. Hindi naman ako nangingialam sa inyo dahil wala akong pwesto sa buhay nyo. At alam ko naman na alam nyo na pareho ang tama at mali. Ang ikabubuti ng isa't isa. Kaya kung ganyan ang ikabubuti ay support na lang ako sa inyo. Hindi ko lang maiwasan na magsalita at magtanong lalo na at pamangkin ko si Trev. Hindi pa man din vocal ang batang yun sa kanyang nararamdaman. Mahabang litanya ng babae. May kirot na naramdaman si Vanessa. Ngumiti siya ng mapait dahil talagang hindi vocal si Trev sa nararamdaman nito. Kahit na nararamdaman ni Vanessa na nasasaktan si Trev, ay hindi siya nagtatanong sa binata dahil nais niyang magsabi ito ng kusa sa kanya. Hindi pa siya handa na ipaalam sa lahat kung ano ang meron sila ni Trev dahil masyadong mapanghusga ang mga tao at maaaring masira ang career na iniingatan niya. Sabihin man ng iba na pangit tingnan na career ang mas pinipili niya kaysa sa mahal niya, ay desisyon niya pa rin ang masusunod. Good evening! Sigaw ng MC, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Hindi na pinakinggan ni Vanessa ang mga sasabihin nito. Silimulan niya na ang sinila ni Farida dahil handa na rin ang kamera maging ang direktor na hinihintay na lang ang kanilang gagawin ni Farida. What the? Ani Farida, nang banggain na lang siya ni Vanessa ng walang respeto.
Kumukuha kasi ito ng pagkain at dessert. Pati ba naman dito ay pinapairal mo yung ugaling kalye mo, Vanessa? Really? Expensive ka nga, pero pangkalye yung ugali mo at attitude mo. Mariing saad ni Farida. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Sagot ni Vanessa na kumukuha ng cherry at dessert. Inis na napairap si Vanessa. I'm just saying my opinion. Nasa isang formal na event tayo. At huwag mong pairalin ang ugaling pangkalye mo dito. Ani Farida, dahilan naman para mapaharap si Vanessa sa kanya na kaswal lang ang muka. Ugaling kalye? Ikaw yata ang ugaling kalye. Hined to toe niya si Farida na napaangat ang kilay. Hindi ka nababagay sa event na ganito dahil masyadong basura ang suot mo. Halatang gamit na ng ibang tao bago mo suotin. Nanunuyang saad ni Vanessa. Huwag kang magsisimula, Vanessa. Hindi ako papatol sa'yo. Be professional at huwag kang immature. My gosh, Vanessa. Hinahangaan at tinitingala ka ng maraming tao pero hindi nila alam na immature ang isang kagaya mo. Napahiyaw si Farida dahil na rin binuhusan siya ng juice ni Vanessa. Ramdam ni Farida ang lamig sa kanyang katawan, maging sa kanyang muka, dahil sa muka talaga nito binuhusan ni Vanessa. Wag mo ako masasabihan na immature at nag-iisip ng bata dahil talagang ganito ang ugali ko. Lalo na sa kagaya mo matalas ang bibig. Mariing saad ni Vanessa. Napatawa ng pagak si Farida at pinunasan ang kanyang muka. Walang gaanong nakakakita sa kanila dahil busy ang mga ito sa pakikinig sa MC. Sana lang ay malaman ng mga taong humahanga sa'yo kung ano ugaling meron ka, Vanessa. Lalo na't iniidolo ka nila. Ugaling kalye, sikat nga dahil maganda, at halos ibalandra na ang katawan sa lahat, pero ang ugali ay basura. Nanunuyang saad ni Farida, kaya napatiimbagang si Vanessa. Binuhusan niya na naman ng juice si Farida na napalayo na rin. Gosh, ano ba, Vanessa? Ano ba ginawa ko sa'yo para gawin mo to? Nagsasabi lang naman ako ng opinion ko pero nagagalit ka agad. Sigaw ni Farida, kaya kumunot ang noo ni Vanessa. Wala ito sa kanilang script. Ganyan na ba kakitid ang utak mo? Bakit ayaw mo nasasabihan ka? Tinatama at nagsasabi lang naman ako ng opinion ko para hindi ka nasabihan ng iba at mapahiya kanina. Sigaw na naman ni Farida na umakto pang naiiyak. Vanessa mocked. Alam niya ang ginagawa ni Farida. Naagaw na nila ang atensyon ng lahat at may mga lumalapit na rin kay Farida. Gusto ko lang din naman malaman kung totoo bang may relasyon kayo ng boyfriend ko? I just want to know the truth, Vanessa. Pero bakit agad-agad mo akong binuhusan? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nagtanong lang naman ako at nagsasabi. Umiiyak na saad ni Farida. Oh God, Farida. Hindi bagay sa'yo ang ganyan. Huwag kang umarte dyan dahil ang pangit. Yan ang problema sa'yo. Isa pa yan. Nakakapagtaka talaga na hinahangaan ka ng lahat pero yung ugali mo, hindi maganda. Ani Farida na ikinairap lang ni Vanessa. Parang wala lang kay Vanessa ang mga sinasabi nito. What happened? Nagsabi lang naman ako sa kanya na layuan niya yung boyfriend ko. Pero nagalit agad siya sa akin. At sinabi niya sa akin na ako raw ang lumayo. Alam niyang boyfriend ko ang lalaking inaas niya. Pero siya ba yung mas galit? Ako na nga itong nasaktan dahil sa pangluloko nilang dalawa sa akin.
Umiiyak na sagot ni Farida, kaya umirap ulit si Vanessa. Farida, huwag kang story maker dyan. Wala akong inaagaw sa'yo at isa pa, may shoot tayo rito, pero sinira mo dahil dyan. Gusto mo makuha ang atensyon ng lahat? Ganyan ka na ba kadesperada na maging sikat? Nanunuyang tanong ni Vanessa na mas ikinaiyak lamang ni Farida. Stop, Vanessa! Ikaw may kasalanan. Bakit? Nakita mo ba ang buong nangyari? At bakit kayo naniniwala sa sinasabi niyan na wala namang katotohanan? Matagal na ako nagtitimpe dahil kaibigan kita. At magkasama tayo sa isang movie. Pero hindi ko na maatim ang panlulokong ginagawa mo. Niyo sa akin. Hindi lang ako lumalaban sa'yo dahil mas mataas ka. Sikat at may pangalan. Alam kong walang maniniwala sa akin kaya hindi ako nagsasalita. Pero hindi ko na kaya ngayon. Mahabang litanya ni Farida na mas lumuluha kahit na peke at acting lang yon. Miss Vanessa, kayo naman pala may kasalanan. Totoo bang nilalandi at inaahas mo ang boyfriend niya in real life? Inis na napabuntong hininga si Vanessa. Matalim na ang tingin niya kay Farida na umiiyak. Walang katotohanan ang sinasabi niya. Ba't ko naman aagawin ang boyfriend niya? Hindi ako pumapatol sa cheap na lalaki. Di inamin mo na rin. Sagot ni Farida. Huwag kang tanga at epal dyan, Farida. Walang katotohanan mga sinasabi mo. Kaya tama na yung pag-arte mo na peke naman ang luha mo. Huwag mo akong gawing masama sa lahat. Dahil talagang magiging masama ugali ko. Naiinis na saad ni Vanessa. Sinabi mo na masama ugali mo. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Sa pangiinsulto mo, panghuhusga at pang-aapi mo sa akin. Kahit na nasa shoot tayo. Sinasadya mo ang mga ginagawa mo sa akin at may mga ginagawa kong wala sa script. Nagbulungan ng karamihan dahil sa mga narinig. Totoo ba? Ibig sabihin ay may hindi magandang nangyari sa kanilang dalawa? Kala ko pa naman, maganda ang kalooban ni Miss Vanessa. Hindi ko akalain na ganito pala yung ugali niya. Nagpapakitang tao lang pala dahil sikat pero kapag walang harap na kamera, lumalabas ang totoong ugali. Mga artista talaga, may taglay talagang baho at sama ng ugali na hindi lang nailalabas. Inis na napabuntong hininga si Vanessa. Totoo ba ang sinasabi mo, Miss Farida? Baka naman sinisiraan mo lang si Miss Vanessa. Anang isang babae. Totoo po ang sinasabi ko. Kanina lang sa shoot namin ay kinalmot niya yung mukha ko kahit wala naman sa script. At sinabihan niya rin ako na hindi magagandang salita. Na kailanman ay hindi ko siya mapapantayan kahit na hindi naman ako naikipagkompetensya sa kanya. Ininsulto niya rin ako at ang mga magulang ko. Maging ang pamumuhay na meron ako noon porket marangya yung buhay niya. Sagot ni Farida na kumukuha ng simpatya. Gustong magsalita ni Vanessa dahil hindi totoo ang huling sinabi nito. Wala siyang sinabi tungkol sa mga magulang ni Farida at sa pamumuhay nito. Oo, masama ang ugali ni Vanessa. At inaamin niya yun. Hindi siya talaga mabait. Mabait lamang siya kapag mabait ang taong kausap niya. Masama ang ugali niya, lalo na kapag deserve ng tao. Pero nilulugar niya ang ugali niyang yun. Dahil alam niya kung hanggang saan lang ang kanyang limitasyon. Kaya inis na inis siya kay Farida at sa mga sinasabi nito. Miss Vanessa, bakit niyo naman sinabihan ng ganun si Miss Farida? Isang insulto ang ginawa mo. Anang isang babae. At nalaman ko rin na may relasyon silang dalawa ng boyfriend ko. Nagbubulag-bulagan na tangahan lamang ako dahil kilala ko siya.
At alam kong hindi niya magagawa yun lalo na at isang sikat siyang artista at model. Professional siya kaya pinagsawalang bahala ko na lang yung nalaman ko. Iniisip ko na baka paninira lamang ito sa kanya. Pero nang makita ko yung video nilang dalawa na naghahalikan at nagtatalik, hindi na natuloy ni Farida ang kanyang sinasabi. What the fucking hell are you saying, Farida? Ilabas mo yung video na sinasabi mo para malaman natin ang totoo. Kung totoo ba ang sinasabi mo? Sobra ka na. Wala nang katotohanan yan. Huwag mo akong siraan dito. Hindi kita sinisiraan, Vanessa. At kaya kong ilabas ang video na yon. May pruweba ako pero ayoko masira ang pangalan mo kaya hindi ko pinakalat sa lahat. Sagot ni Farida, kaya nanliit ang mga mata ni Vanessa. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Story maker ka talaga. I'm not a story maker. Sinasabi ko lang totoo para hindi ako magbukang masama rito. Dahil alam ko ikaw ang paniniwalaan nila dahil mas sikat ka kaysa sa akin. Hindi kita sinisiraan, Vanessa. Huwag ka na maging plastic at makipagplastikan sa akin. Miss Vanessa, mukhang totoo ang sinasabi ni Miss Farida. Kaya huwag na kayong tumanggi pa. Nagsisisi akong inidulo kita. Nasa loob pa lang totoo mo ugali. Mga agaw pala ng boyfriend. Naku, kung ako kay Miss Farida, sinampal ko na yan si Miss Vanessa. Grabe ah. Hindi lang siya ininsulto, inagaw pa sa kanya ang boyfriend niya. Ang ganda-ganda niya pero nangaagaw lang ng boyfriend. Baka kasi walang pumapatol sa kanya dahil sa sama na ugali niya. Kaya nangagaw na lang siya ng boyfriend ng ibang babae. Shut up! Sigaw ni Vanessa sa mga babaeng pinag-uusapan siya. At kung ano-ano ang mga sinasabi. Magbubulungan na nga lang kayo, naririnig ko pa. Nakakahiya at nakakapangsisi na hinangaan at tinidulo kita. Anang isang babae. Samot-sari ang mga naririnig ni Vanessa. Panghihinayang, pagsisisi ang mga sinasabi ng mga taong sumusuporta at humahanga sa kanya. Nakaramdam na lamang ng hiya si Vanessa at naiiyak na lamang siya dahil alam niyang wala siyang kakampi. Napatingin si Vanessa kay Farida, nanginitian lang siya ng nang-aasar. Alam niyang planado ni Farida ito ang maging masama sa paningin ng mga tao. Excuse! Isang baritonong boses ang nagpatigil sa lahat. Binigyan ng espasyo ng mga tao ang isang lalaki na seryoso ang muka at parang galit. Naglakad ito at palapit kay Vanessa habang ang kamay ay nasa bulsa ng pants niya. Agad siyang humawak sa bewang ni Vanessa na bahagyang nagulat pa. Are you okay? Tanong ni Trev at hinalikan si Vanessa sa noo dahilan para magsinghapan ng mga taong nakakita sa ginawa ni Trev. Siya ba ang boyfriend mong sinasabi na inagaw ni Miss Vanessa? Tanong ng isang babae kay Farida na natahimik at natulala. Hey, stop crying. I'm here. Malambing na bulong ni Trev at hinalikan ng mga mata ni Vanessa na umiiyak na ngayon. Yung mga sinabi nila at panghuhusga. Ang sakit. Sumbong ni Vanessa kaya umigting ang panga ni Trev dahil sa narinig at nasaksihan niya ang lahat. Hindi niya lang nilapitan si Vanessa dahil alam nitong ipagtatanggol ni Vanessa ang kanyang sarili. Ngunit nagkamali si Trev. I saw everything and I heard everything. Kung paano niya husgahan ang babaeng mahal ko. Ani Trev na nakahawak sa bewang ni Vanessa na ngayon ay nakayuko lamang. Hindi naman panghuhusga yun. Nagsasabi lang kami ng totoo at nagsisisi dahil sa nalaman namin kay Farida. Masama pala ang Fucking shut up! Malutong na sigaw ni Trev.
Bakit mo kinakampihan ng babaeng yan? Talaga bang siya ang mas mahal mo kaysa sa akin? Singit ni Farida na kinakabahan na ng sobra. Masama siyang tiningnan ni Trev na umiigting ang panga dahil sa galit. Trev, ako ang mahal mo. Bakit naman yung babaeng yan ang kinakampihan mo? You're not my girlfriend. Hindi nga kita kilala. Kaya ano yung pinagsasabi mo? Sinira mo pa ang pangalan ng asawa ko para sa sarili mo? Really, miss? Nanunuyang tanong ni Trev, kaya nagsinghapan ng mga tao. Ano bang sinasabi mo, Trev? Ako ang mahal mo, diba? Magkarelasyon tayong dalawa. Huwag mo sabihin na asawa mo si Vanessa dahil gusto mo akong masaktan. Nagmamakaawang sambit ni Farida. Stop saying nonsense, miss. Hindi kita kilala at hindi kita kailanman naging girlfriend. Dahil isang babae lang ang minahal at mamahalin ko. And for everyone, walang katotohanan ng kahit anong sinasabi ng babaeng yan. She just wanted to ruin my wife's image. At gusto niyang kaawaan niyo siya. Kunin ang simpatya niyo sa kanya. At ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa asawa ko, ang tanging totoo roon ay ang pagsabi lamang ng asawa ko ng totoo. Hindi pang insulto ang tawag doon. Isa pa ikaw ang nauna sa lahat, miss. At talagang lalabanan at sasagutin ka ng asawa ko. Stop saying nonsense. Hindi mo ako boyfriend. Kaano-ano kayo ni Miss Vanessa? Tanong ng isang lalaki. I'm her husband. Her secret husband. Dahil ayaw niyang malaman ng lahat na may asawa siya. Dahil sa mga mapanghusgang taong kagaya niyo. Napayuko na lang ang nakarinig sa sinabi ni Trev na nanghusga at nagsabi ng kung ano-ano kay Vanessa. Vanessa is my wife. Pagmamalaking saad ni Trev, nakinuha ang kamay ng dalaga at pinakita ang kamay niyang may singsing. We are married. 4 years. Saad na naman ni Trev. Ibig sabihin ay matagal na kayong kasal? May asawa na talaga si Miss Vanessa? Napangiti si Trev at tiningnan si Vanessa na naramdaman na naman ang tingin ni Trev kaya agad siyang nag-angat ng tingin at lumingon. Yes, matagal na kaming kasal. Kaya kung ano man ang sinasabi ng babaeng yan, hindi ko kilala at walang katotohanan. Walang inaagaw ang asawa ko sa kanya. Dahil una sa lahat, ay wala naman daw siyang kasintahan. Balita ko lang. Diretsang saad ni Trev, kaya namula ang mukha ni Farida dahil sa hiya. Totoo ba, Miss Farida? Nais mo lang talagang siraan si Miss Vanessa? Masyado kang ilusyonada. Nakakahiya ka. Ikaw pa lang masama ugali eh. Hindi na kami magtataka kung ba't di ka sumisikat. Dahil una sa lahat, hindi na maganda ang pag-arte mo. Nakakahiya na napaniwala mo ako sa sinabi mo tungkol kay Miss Vanessa. Hindi na pinansin ni Trev at Vanessa ang mga sinasabi ng tao. Si Farida naman ay napapaatras na lang dahil sa sobrang kahihiyan. Hawak na Trev ang bewang ni Vanessa habang naglalakad sila paalis. Napapagilid naman ang mga taong nadadaanan nila para mabigyan sila ng daan. Nang makarating sila sa exit, ay agad inalalayan ni Trev si Vanessa sa pagpasok sa sasakyan. Are you okay? Malambing na tanong ni Trev. Napahinga ng marahan si Vanessa. I'm sorry kanina. Kung galit ka dahil sa sinabi ko, ay tatanggapin ko. Ani Trev. Kaya lumingon sa kanya si Vanessa. I'm not mad, Trev. Mahinahong sagot nito. I'm really sorry. I'm sorry. Paulit-ulit na saad ni Trev dahil ayaw na ayaw ni Vanessa na malaman ng lahat o ng ibang hindi nila kapamilya
ang tungkol sa kung anong relasyon na meron silang dalawa. Trev, it's okay. Naiintindihan ko. At saka hayaan na natin dahil nasabi mo naman na ayos na rin naman na malaman nila. Thank you. Malambing na sambit ni Vanessa. Hinawakan ni Trev ang kamay ng kanyang asawa. Pinagsiklop niya ang kanilang mga daliri habang ang isang kamay ni Trev ay nasa manibela at nagmamaneho. Hinahalikan ni Trev ang kamay ni Vanessa. Kaya naman, napangiti na lang ang dalaga habang nakatingin sa kanyang asawa. Mag-asawa silang dalawa at matagal na silang kasal. Ayaw lang sabihin ni Vanessa sa publiko na may asawa na siya lalo na sa mga mapanghusga na tao. Ayaw niyang masira ang career niya, kaya itinago niya ang tungkol sa pagkakaroon ng asawa. At saka, mahigpit din itong pinagbabawal na agency na may hawak sa kanya. Pumayag si Trev sa setup. Ganon na lang dahil nauunawaan niya si Vanessa at nais niya maging masaya ito. Kaya, iniintindi niya ito kahit na may mga oras na nais niya nang sabihin, ipagsigawan sa lahat na si Vanessa ang kanyang asawa. I love you so much, husband. Malambing na saad ni Vanessa, kaya saglit na lumingon si Trev. I love you so much, wife. Nang makarating sila sa isang tahanan, ay napatili na lamang si Vanessa nang buhatin siya ni Trev na pangkasal. Put me down, Trev! Please! Trev, put me down! Tinatawanan lang siya ni Trev. Naglumikot si Vanessa sa ere. Malalaglag ka, huwag ka nang makulit. Saway sa kanya nito. Bakit ba kailangan mo pa akong buhatin? I can walk, hindi ako baldado. Ani Vanessa at umirap. Na, I just want to carry my wife. Hayaan mo na ako. Paglalambing ni Trev, na ikinakunso lamang ni Vanessa at hindi na naglumikot pa. Masasabi niyang swerte siya kay Trev. Dahil talagang napaka-understanding nito pagdating kay Vanessa. Kaya naman, mas lalong minamahal ni Vanessa ang kanyang asawa. Kahit na ang dami niyang flaws at hindi siya perpektong babae. Hindi rin siya ideal girl at lalong hindi rin siya wife material. Pero sa kabila nun, tanggap na tanggap siya ni Trev. Maging ang mga kapatid at magulang ni Trev ay tanggap siya. At alam ng mga ito ang relasyon nilang dalawa at alam rin nila ang nais ni Vanessa at hindi naman nila pinakailaman ng mga ito. May paltos na naman. Ani Trev. Lumuhod siya sa harapan ni Vanessa nang maibaba niya ito sa sofa. Napatitig si Vanessa kay Trev na tinatanggal ang kanyang sandals. Bakit ba ang hilig mo magsuot ng ganito kataas? Ilang beses ka na nagkapaltos dahil sa pagsusuot mo ng ganyan pero hindi ka pa rin nadadala. Sermon ni Trev, ngunit sa mahinahong boses. Napangiti lang si Vanessa. Sanay na siyang sermonan ng asawa, pero natutuwa pa siya. Alangan naman magyapak ako, tapos nakadress pero naka-rubber shoes. Mukha naman akong tanga. Ani Vanessa. Nag-angat ng tingin sa kanya si Trev at nagbaba rin. Napasandal si Vanessa sa sofa at ninamnam ang paghilot ni Trev sa kanyang paa. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang labi ni Trev sa kanyang labi kaya napamulat siya ng mga mata. Just let me kiss you. Bulong ni Trev. Tumango si Vanessa at hinayaan niyang halikan siya ng binata. Tinugon niya ang halik nito
hanggang sa mapahawak siya sa batok nito. Diniin naman ni Trev ang kanyang sarili kay Vanessa habang nakapikit ang kanilang mga mata. Kinabukasan, Trev! Sigaw ni Vanessa at kumaway kay Trev na dinidiligan ng mga bulaklak na inaalagaan ni Vanessa. Agad tumakbo si Vanessa. Good morning! Ani Trev at hinalikan sa gilid ng ulo si Vanessa. Good morning, husband. Ba't ikaw nagdidilig dyan? Dapat hinayaan mo na lang ako. Gusto kong diligan ng mga bulaklak eh. Ikaw talaga? Yan na nga lang ang gawain ko rito, ikaw pa ang gumagawa. Mahimbing kasi ang tulog ng mahal ko, kaya ako na gumawa. Ayaw mo naman na hindi nadidiligan ng mga bulaklak mo sa tamang oras, kaya diniligan ko na. Paliwanag ni Trev na siyang tinawanan lang ng pagak ni Vanessa. Sabi mo kumain ka na ba? Nope. Hinintay muna kitang magising dahil gusto kong sabay tayong kumain. Ngayon na ulit kita kasabay dahil sobrang busy mo lately. Sorry, love. Marami lang kasi akong ginagawa. Alam mo naman, di ba? Of course, love. Naiintindihan ko naman. Minsan kasi ay hindi umuuwi si Vanessa sa kanilang bahay. Nagsasabi naman siya sa lalaki. Dahil na rin sa sobrang pagod, ay sa kondo na lang siya umuuwi na malapit sa pinagsushootingan nila. Kaya mas maigi ng ganoon na lang sitwasyon ni Vanessa. Pero hindi naman nakakaligtaan ni Trev na makibalita kay Vanessa. Dahil may mga inuutusan naman kasi siya na magbantay dito. At sabihin sa kanya ang ginagawa ng kanyang asawa para kahit paano ay kampante siya. Mabuti naman at wala ka ngayong shoot. I miss you so much. Mabuti nga. Pero ipapariskad ko sa kanila dahil gusto ko namang bumawi sa'yo. Uwi tayo sa amin? Ani Trev. Gusto ko yan. Miss ko na rin sina tita at tito. Maging mga pamangkin mo. Kailan kaya tayo magkaka-baby, no? Tanong ni Vanessa at ngumuso. Gusto mo na ba, love? Gusto ko na, kaso hinihintay lang naman kita. Kung handa ka na ba magka-baby tayo? Pero hindi kita pinipilit kung hindi ka pa rin handa. I can wait and enjoy first bago tayo magka-baby. Malambing na sambit ni Trev at hinalikan sa noo si Vanessa. Gusto ko na magka-baby pero parang hindi pa ako handa. Ewan, ang gulo ko. Magkaka-baby rin tayo kapag gusto mo na. Tsaka madali lang naman gawin. Hihintayin kita. Ngising saad ni Trev, kaya namula ang pisngi ni Vanessa. He, nag-uumpisa ka na naman. Marahang natawa si Trev. Pilyo rin kasi ito pagdating sa asawa. Kapag usapan ng baby, ay nagiging pilyo si Trev at sarap na sarap asarin ng asawa na namumula pa sa hiya. Wala pa nga tayo nauumpisahan, kaya paano mo nasabing nag-uumpisa na naman ako, love? Ngising tanong ni Trev. Bahala ka na dyan. Asik na lamang ni Vanessa na namumula ang muka. Natawa si Trev at napailing bago sundan ng asawa. Magkasabay silang kumain ng agahan. Naglandian din sila habang kumakain. I want 2 babies. Ani Trev. 2 lang? Yes, love. I'm fine with 2, girl and boy. Ayoko rin na mahirapan ka sa panganganak kaya okay na sa akin ang 2. Napaismid si Vanessa sa sinabi nito. 3 kasi ang gusto niya. Paano yun? 3 ang gusto ko. 2 lalaki at 1 babae. Gusto ko na may kuya siya na paprotekta sa kanya. Napangiti si Trev at marahang pinisil ang ilong ni Vanessa na napanguso naman. Kung yan ang gusto mo,
E di 3 ang gagawin nating baby. Sana triplets na lang para isahang ere na lang. Nabilaukan si Vanessa at sinamaan ng tingin si Trev na may ngisi sa labi. O siya, gawa tayo kapag handa na ako. Huwag muna ngayon na. I want to enjoy first. Gusto ko munang magsawa ako sa'yo. Yes, love. Hindi tayo magkakaanak na hindi ka pa handa. At gusto ko rin munang magsawa ka sa lahat ng bagay. Sagot ni Trev sa kanya. Ngumiti si Vanessa ng malawak. Kung sa ibang lalaki ay baka galit na sa sinabi ni Vanessa. Dahil hindi naman na kasi ito dalaga. May edad na siya at mag-asawa na sila ni Trev. Kaya normal na dapat na magkaanak silang dalawa. Pero dahil sobrang maunawain si Trev, ay naiintindihan niya si Vanessa kung ayaw muna nitong magkaanak silang dalawa. Gusto niya rin muna talaga itong magsawa sa mga ginagawa nito lalo na sa career. Sama ako sa office mo. Bukas naman tayo pupunta kina tita. Yes, of course. Isasama naman talaga kita. May pipirmahan lang ako papeles sa office. Pagkatapos ay papasyal na tayong dalawa. More husband and wife time. Ani Trev na ikinangiti ni Vanessa. Nang makarating sila sa kumpanya, ay agad sinalubong ng mga empleyado nito na may pagtataka. Hindi pala talaga nila alam na may asawa na ang kanilang sir. Everyone, I want to introduce my wife to everyone. This is Vanessa Ellison. She is my wife. Pakilala ni Trev sa lahat. Nagkaroon ng bulong-bulungan habang nakatingin sa dalawa na magkahawak ang mga kamay. Suot na rin ni Vanessa ang kanilang wedding ring dahil hindi niya man talaga niya ito sinusuot ng basta-basta lang. Diba siya yung sikat na artista at model? Oo, siya nga. Hala, mag-asawa sila ni Sir? Hindi ko akalain na may asawa na si Sir. Akala ko single siya. Ha? Hindi mo alam? Hindi mo ba nakikita ang daliri ni Sir na may wedding ring? Hala, oo nga no. Hindi ko napansin yun. Bulungan ng dalawang babae. Ang isang babae ay tumingin sa kamay ni Trev na may wedding ring. Palagi itong suot ni Trev. Ni hindi niya ito hinubad. Ilan lang ang nakapansin sa mga empleyado niya na suot niya lagi ang singsing. Bagay sila ni Sir. Parehas maganda at gwapo. At saka parehas mayaman. Anang isang babaeng medyo bata-bata pa. Dalaga kumbaga. Ang swerte naman ni Ma'am Vanessa kay Sir. Halos husband material na talaga si Sir eh. Ay, true. Sinabi mo pa. Crush na crush ko nga si Sir. Pero hanggang crush lang kaya kahit masakit, okay lang. Masakit din kaya na malamang may asawa na siya. Pero support ako sa kanilang dalawa at happy ako. Halatang mahal na mahal ni Sir si Ma'am Vanessa. Grabe yung ngiti at pagmamalaki sa boses niya habang pinapakilala sa ating lahat. Pero nakakapagtaka lang, bakit ngayon lang pinakilala ni Sir sa atin? At saka wala akong nababalitaan na may asawa na si Ma'am Vanessa. Fan niya kasi ako at wala namang balita sa asawa niya. Lalo na't si Sir yun. Huwag na nating alamin dahil mukhang may dahilan naman. Basta suportahan na lang natin. Napangiti na lamang si Vanessa habang naririnig ang sinasabi ng mga ito. Hinawakan ni Trev ang bewang ni Vanessa at impit na napatili ang iba dahil sa kilig. Sana all sweet. Di ko akalain na ganito pala si Sir sa kanyang asawa. Palagi kasi siyang seryoso at tipid kong magsalita. Kaya nandidibago ako kay Sir. Nang makarating sina Vanessa at Trev sa office ng lalaki, ay agad hinalikan ni Trev si Vanessa sa labi at tinugon naman ito ng asawa niya. Masungit ka sa mga empleyado mo? Tanong ni Vanessa sa gitna ng kanilang halikan.
No, seryoso lang ako at hindi gaanong palaimik. Alam mo naman na sa'yo lang ako ganito. Ikaw talaga. Ani Vanessa. Umupo si Trev sa swivel chair habang nasa kandungan naman niya si Vanessa na nakaupo patagilid. Hinuhubad mo ba ang wedding ring natin? No, love. Hindi ko siya kailanman hinubad dahil ayoko. Hinaplos ni Vanessa ang bandang dibdib ni Trev habang nakahilig siya rito. Sorry, love. Alam ko marami na akong pagkukulang at marami akong nagawang hindi tama dahil lang gusto kong alagaan ang pangalan ko maging ang aking career. Mahinahon na saad ni Vanessa. Love, don't say that. Naiintindihan ko lahat kaya wala kang dapat ihingi ng sorry. At pumayag naman ako rito kaya walang problema, okay? Don't say that again. Sagot ni Trev at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Vanessa. Kasi hindi ko maiwasan na mahiya sa'yo. Pakiramdam ko ang sama-sama akong asawa dahil tinago kita sa lahat para lang sa career ko. Na lumalabas na mas gusto ang career ko kaya sorry talaga, love. Pangako ko talaga sa'yo na kapag okay na ang lahat at kapag sawa na ako sa ganito, bibitawan ko na yung pag-aartista at pati na rin ang pagmamodel. Wife, you don't need to do that kasi naiintindihan ko naman. Suportado kita sa lahat ng bagay na ginagawa mo lalo na sa ganyan. Dahil matagal mong pinangarap yan at passion mo yan. Kaya wag mong bibitawan dahil mahirap pang gumawa ng pangalan sa industriya. Napabuntong hininga si Vanessa. Marami na kasi akong pagkukulang bilang asawa mo. Alam ko yun at gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Gusto kong sa'yo naman ako mag-focus at sa mga magiging anak natin. Kaya ini-enjoy ko muna ito hanggat gusto ko pa. Hindi ko lang maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Kasi syempre, asawa mo ko pero hindi kita nabibigyan ng atensyon. Hinaplos naman ni Trev ang braso ni Vanessa. Hinawi niya ang buhok nitong tumatakip sa mukha ni Vanessa. I'm happy for you, love. Palagi mong tandaan na masaya ako sa lahat ng ginagawa mo. Lalo na sa mga naaabot mo. Maraming ibang artista riyan na nais maging sikat kagaya mo. Kaya hindi mo kailangan na bitawan yan dahil lang sa akin at sa mga magiging anak natin. Pero kung yan ang desisyon mo at magiging balak mo, ay wala namang problema sa akin. Always remember that I always support you, okay? Malambing na saad ni Trev, dahilan para mapangiti ang kanyang asawa. Sobrang swerte ko dahil ikaw ang naging asawa ko, na minahal mo ko na higit pa halos sa sarili mo. Sa kabilang banda, pinagpaplanuhan ni Farida ang ganti niya kay Vanessa. Hindi siya papayag na gano'n na lamang. Natatapak-tapakan siya at iinsultuhin ang kanyang pagkatao porket sikat ang dalaga. Ikaw lang mapapahamak dyan sa gagawin mo, Farida. Huwag mo nang ituloy kung ano man yung balak mo. Saad ng kanyang manager. Matalim lang itong tiningnan ni Farida na parang wala lang sa kanyang manager. Wala akong pakialam. Gusto kong makaganti sa kanya. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa niya. Masyado siyang matapang at mayabang porket sikat. Tingnan na lang natin kung hanggang saan siya dadalhin ang kayabangan at katapangan niya sa gagawin ko. Bahala ka, Farida. Hindi kita suportado dyan. Labas ako dyan kaya wag mo akong idamay. Masyado ka namang duwag. Ba't ka ba natatakot sa kanya? Akala ko ba ay magkakampi tayo rito? Magkakampi nga tayo. Kakampihan kita pero pagdating sa ganyang gusto mong gawin ay hindi. Labas ako dyan. Gusto ko pa mabuhay. Duwag ka pala.
Kung ayaw mo akong tulungan ay bahala ka. Basta gagawin ko ang binabala ko sa kanya. Makikita niya kung sino ba talaga ang isang Farida na pinagyabangan at pinagmataasan niya. Kala mo kung sino? Umirap ang kanyang manager dahil tila nababaliw na si Farida. Alam ng kanyang manager ang sakaling mangyari kung itutuloy ni Farida ang kanyang binabalak. Hindi rin basta kalaban si Vanessa. Lalo na at nalaman pa nilang asawa nito, si Trev Saavedra. Kumalat kasi ang lahat ng video sa nangyari. Gulat halos ang karamihan nang malaman na si Vanessa ay isang asawa ng Saavedra. Kaya naging usap-usapan nito. Kilala ng manager ni Farida ang mga Saavedra, kaya ayaw niyang makisama sa binabalak nito. Dahil Saavedra ang makakalaban niya. Kinabukasan, tanghali na nang makarating sila Vanessa at Trev sa mansyon ng mga magulang ng binata. Hello po, tita! Masayang bati ni Vanessa na agad tumakbo sa ina ni Trev. Oh, iha! Hindi man lang kayo nagsabi na pupunta pala kayo rito. Sana man lang ay nakapaghanda kami. Surprise po kasi, tita. At nag-leave rin po muna ako dahil nawawala na ako ng time sa anak niyo kaya bumabawi po ako. Ano ka ba naman? Sabing mama ang itawag mo sa akin dahil asawa mo naman itong anak namin. Sorry na po, tita. Anyway po, busy po ba kayo? Hindi naman anak, naglilinis lang ako. Wala kasi ako magawa eh. Magpapasama po sana ako sa inyong mag-shopping. Treat ko na rin po kayo. Nako, ang asawa mo na lang asikasuhin mo. Kasasabi mo lang, di ba, na nawawalan ka ng time sa kanya? Kaya mas mabuting siya na lang ang bigyan mo ng atensyon. Napanguso ng maliit si Vanessa at nag-astang bata sa harapan ng ina ni Trev. Nag-husband and wife time na naman po kami kahapon. Kahit na, iha. Mabuting siya na lang asikasuhin mo dahil balita ko busy ka raw lately at talagang wala kang time sa kanya. Sa susunod na lamang tayo. Napatingin si Vanessa kay Trev na kausap ang ama. Sige po, tita. Pero banding po tayo mamaya Pasyal na lang po tayo dito sa subdivision. Walang problema, iha. O siya, bumawi ka na sa asawa mo. Dahil para sa akin ay hindi sapat ang bonding nyo kahapon. At gumawa na lang kaya kayo ng magiging apo namin. Namula si Vanessa dahil sa hiya. Si tita talaga. Sa huli ay sila ni Trev ang nagbonding. Sinamahan siyang mag-shopping ng asawa at binilhan niya naman ng mga damit si Trev. Gusto niya itong itreat at bumawi. Dahil alam niyang nawalan talaga siya ng oras dito. Thank you, love. Malambing na bulong ni Trev kay Vanessa at hinalikan nito sa labi. Akmang tutugon si Vanessa nang humiwalay si Trev. Kaya sinamaan niya ng tingin ng asawa na halatang inaasar siya. Gawa na tayo ng baby? Nang aakit na tanong ni Trev. Gusto mo na ba? I'm ready. Nangaakit na bulong din ni Vanessa, kaya natigilan naman ang binata. Napangisi si Vanessa nang makitang natigilan ng asawa niya. Agad niya itong hinawakan sa bandang dibdib. Hinaplos ito habang sinisimulang halikan sa leeg si Trev, na napadaing dahil sa ginawa ni Vanessa. I'm ready. Take me now. Bulong na nangaakit ni Vanessa. Hinalikan siya ni Trev sa labi ng mariin, kaya napasandal si Vanessa sa bintana ng sasakyan. Bago pa may mangyari sa kanila sa loob ng sasakyan, ay umatras na si Trev para paandarin ito. Nang makarating sila sa kanilang tahanan, ay halos magbadali sila sa pagtanggal ng kanilang mga suot. Let me pleasure you, wife. At tuluyan nang nagpaubaya si Vanessa sa kanyang asawa.
Matagal na silang kasal ngunit hindi sila umaabot sa pagtatalik hanggat di pa handa si Vanessa na magbuntis. Dahil talagang balak talaga siya buntisin ni Trev sa unang pagtatalik pa lamang nila. Humahanga si Vanessa sa kanyang asawa dahil nagagawa nitong magpigil. Kahit na alam niyang mahirap ito para sa isang lalaki. Dumating ang araw na tapos na ang leave na hinihingi ni Vanessa. Kaya back to work na naman siya, pero kasama niya na si Trev. Alam naman na ng lahat dahil kumalat sa internet na mag-asawa silang dalawa. Marami ang nagulat, natuwa, nasiyahan at kinilig. Good luck, wife. Bulong ni Trev at hinalikan sa noo si Vanessa. Akala mo naman nararampa ako sa pageant kung makapag-good luck ka sa akin? Trev just chuckled and pulled Vanessa's waist and kisses her lips. Wala siyang pakialam kahit na makita sila ng naroon. Mamaya na. Bulong ni Vanessa na hinalikan ng leeg ni Trev bago magtungo sa kanyang pwesto. Marami silang sini Farida na may sampalan at sabunutan sa iba't ibang place. Sanay naman si Vanessa sa ganon at mas gusto niya talaga yon. Isa pa ay ito na ang huling movie niya dahil bibitawan niya na ang kanyang career dahil gusto niya na mag-focus sa asawa at bumuo ng pamilya. Action! Sigaw ng direktor. Oh look! May isang basura akong nakita na pakalat-kalat. Kaya naman may naamoy ako mabaho. Maarting saad ni Vanessa na umakto pang nababahuan. Nag-angat ng tingin si Farida. Nandito ka rin? Isa na lang talaga ay may isipan ko na sinusundan mo ko. Natawa si Vanessa at ang dalawang kunwaring kaibigan nito. OMG, talaga ba? Ba't ko naman susundan na isang cheap na kagaya mo? At saka, cheap ang mga lugar na pinupuntahan mo. Talaga ba? Kung cheap pala, ay bakit nandito ka rin? Ibig sabihin na cheap ka rin. Ganti ni Farida na talagang hindi nagpapatalo. Natawa ang tatlong babaeng kasamahan ni Farida na kunwaring mga kaibigan din nito. Bakit hindi ka nakaimik? Natamaan ka ba? O sadyang sinusundan mo ako? Bakit ka kasi mapapadpad sa lugar na ito kung di mo ako sinusundan, di ba? Kaswal na tanong ni Farida, pero ikinainis ni Vanessa. Ngunit hindi lang siya nagpahalata. Hindi kita sinusundan. Sadyang napadpad lang talaga kami rito. Sinamahan ko kasi mga expensive friends ko rito. Hindi ko akalain na may kasama ka rin pala mga cheap na kagaya mo. Aba, hoy! Awat agad ng kasama ni Farida dahil sa narinig mula kay Vanessa. Huwag mong pagsasalitaan ng mga kaibigan ko ng ganyan. Okay na ako ang sabihan mo, pero hindi ako pumapayag na sila ang sabihan mo. Mariing saad ni Farida. Ngumisi si Vanessa dahil nakita niya ang galit sa mga mata nito. Grabe ka namang kaibigan. Buti, natitiis nila ang ugali mo at kung gaano ka ka-cheap. Siguro ay umaasa sila sa'yo, no? Kaya feeling true friends mo sila kahit ang totoo ay hindi naman pala sila totoo sa'yo. Well, bagay naman kayo magkakaibigan. Sa suot pa lang ng mga kaibigan mo, halatang cheap na. Parang ikaw. Nanunuyang sambit ni Vanessa. Sumusobra ka na. Galit na asik ni Farida at agad sinugod ang dalaga. Hinila nito ang buhok ni Vanessa at nagkaroon na nga ng rambulan dahil nakisali na rin ang mga kaibigan nilang dalawa. Huwag kang masyadong mapagmataas. Sobra na yung sinasabi mo. Matagal na akong naiinis at nanggigigil sa'yo kaya tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Sigaw ni Farida at hinanda na ang sarili para sa balak niyang gawin.
Ngayon ang balak niyang gawin kay Vanessa na talagang pinaghandaan niya at talagang wala sa kanilang script. Habang pinapanood ng direktor at mga staff ang mga ito, ay may napansin naman si Trev. Kaya agad siyang tumakbo para awatin sina Vanessa at Farida. Kasabay ang ginawa niya ay ang pagdaplis ng kutsilyong hawak ni Farida sa tagiliran ni Trev. Oh my gosh! Sigaw ni Farida dahil sa gulat at napalayo. What the? How dare you to hurt my husband? Galit na sigaw ni Vanessa na akmang susugurin si Farida nang pigilan siya ni Trev. I'm okay, love. Daplis lang to. Masama munang tiningnan ni Vanessa si Farida na nanginginig na dahil sa takot at kaba. Anong ginawa mo, Farida? Sigaw ng manager ni Vanessa. Hindi ko sinasadya. Kay Vanessa dapat pagbabayaran mo ang ginawa mo. Hindi ko hahayaan na hindi ka makulong. Hindi pa tayo tapos. Galit na sigaw ni Vanessa at inalalayan si Trev na iniinda ang daplis sa tagiliran nito. Napatingin sa kanilang ibang tao sa parke dahil sa nangyari. Inis naman na kinakausap ng mga staff at manager si Farida na tulala lang. Are you okay? Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Vanessa. I'm okay, wife. Don't worry, hindi ko ikamamatay at hindi ko hahayaan na mamatay ako na hindi pa tayo nagkakaanak. Ani Trev, para pawiin ang pag-aalala ng asawa. Ano ka ba naman? Seryoso ako. Naiiyak na nga ako rito eh. Asik ni Vanessa na lumuluha na. Tumawa lamang si Trev. Marahan niyang kinabig si Vanessa at hinalikan ng tuktok ng ulo nito. Huwag kang umiyak. Ang tapang-tapang mo kanina tas ngayon umiiyak ka. Hindi ako mamamatay. Ikaw naman kasi, ba't ka humarang doon? Tanong ni Vanessa. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Paano mo nalaman na gano'n na mangyayari? Napansin ko lang. Mukhang balak niya talaga. Sagot ni Trev. Kaya naman umusbong ang galit ni Vanessa sa dibdib nito. Dinala si Trev sa ospital pagkatapos mabigyan ng paunang lunas. Naging usap-usapan ang lahat ng nangyari. At higit sa lahat na naging usapan ay ang tuluyang pag-alis na ni Vanessa sa pagiging artista at modelo. I want to build my own family officially. Matagal ko na itong pinag-isipan at marami nang nangyari sa akin sa showbiz. Thank you sa lahat ng mga taong walang sawang sumusuporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo at mananatili kayo sa puso ko kahit wala na ako sa showbiz. Nakangiting saad ni Vanessa sa kamera. Napalingon siya kay Trev na nasa hindi kalayuan. Ngumiti siya sa asawa at napahawak sa kanyang tiyan. Matagal kong tinago na may asawa ako dahil gusto kong ingatan ang pangalan ko. At mahigpit din ang agency kung saan ako kabilang. Pero ngayon, ay pinapakilala ko sa lahat ng aking secret husband, Trev Leon Saavedra. Ngiting saad ni Vanessa. Pumunta naman si Trev sa kanyang pwesto at hinalikan muna niya sa noo ang asawa. Thank you, wife. Thank you for everything. Bulong ni Trev sa kanya. Tuluyan na talagang umalis si Vanessa sa showbiz at bumuo na ng sariling pamilya kasama si Trev. Kinasal silang muli at nagkaanak rin sila ng 3 kagaya ng kanilang pinapangarap. Isang munting pamilya na puno ng saya at pagmamahalan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Actress' Secret Husband.
Written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!